Magandang araw mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating espesyal na video ngayon. Ang tanong na bubusugin natin ang sagot, si Rodante Marcoleta ba ang susunod na senador na magpapabago sa Pilipinas? Sa susunod na 2 oras, aalamin natin ang katotohanan. Sino siya, ano ang nagawa niya, at bakit siya pinag-uusapan ngayon para sa 2025 elections. Kaya't huwag kang bibitaw, kaibigan, mga kababayan, dahil puno ito ng impormasyon, opinyon at sorpresang maaaring magpabago ng isip mo. I-hit mo na ang like button, i-subscribe at i-ring yung bell. Simulan na. Una sa lahat, kilalanin natin si Rodante Marcoleta. Sino ba siya? Si Marcoleta ay kasalukuyang kinatawan ng Sagip Party List sa Kongreso pero hindi siya baguhan sa politika. Matagal na siyang gumagawa ng pangalan sa larangan ng batas at pamahalaan. Ipinanganak siya sa Catanduanes, isang abogado at kilala sa kanyang matapang na paninindigan. Pero bakit nga ba siya biglang naging hot topic para sa Senado? Nagsimula siyang maglingkod bilang party list representative noong 2016. Pero ang tunay na nagpasikat sa kanya ay ang kanyang papel sa mga controversial na issue tulad ng ABS-CBN franchise deal denial noong 2022 at 2020. Isa siyang malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon kandidato siya sa ilalim ng PDP laban para sa 2025 senatorial race. Ano sa tingin mo? Matapang na leader o polarizing figure? Sabihin mo na yan sa comments mga kasama, mga kababayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga nagawa niya. Kung ikaw ay botante, mahalaga ang track record, di ba? Kaya tignan natin. Noong 2020, si Marcoleta ang isa sa mga nanguna sa pagtutol ng renewal ng franchise ng ABS-CBN. Sabi ng kanyang mga taga-suporta, ito raw ay laban sa malalaking interes at pagpapakita ng katapangan. Pero para sa mga kritiko, ito ay pag-atake sa press freedom. Ano ang take mo dito? Okay, so ano siya, no? Bilang representative ng Sagip Party List, naging boses daw siya ng mga marginalized. Pero may mga nagsasabi rin na hindi ganong napansin ang kanyang mga konkretong proyekto. Kamakailan, sinabi niya na hindi raw umiiral ang West Philippine Sea at ito ang nagpasiklab ng galit ng marami. Pero pagkatapos, nilinaw niya na ang punto niya ay hindi ito kinikilala ng international community. Anong masasabi mo sa ganitong paninindigan? May sapat ba siyang nagawa para maging senador o kulang pa ang ebidensya? I-type mo ang sagot mo sa baba. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga kontrobersiya. Si Marcoleta ay hindi lang basta politiko, siya ay isang figure na hinahati-hati ang opinyon ng publiko. Noong 2020, noong Febrero 2025, sinabi niya sa isang hearing na walang West Philippine Sea. Galit na galit ang mga netizens. Tinawag siyang traitor at pro-China. Pero sa follow-up hearing, sinabi niyang hindi raw ito opisyal na pangalan sa world maps. Totoo kaya ang depensa niya o damage control lang? Naka-enkwentro niya si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard sa isang tense na debate. Sabi ni Tariela, hindi ko kailangan ipagtanggol ka lalo na tumatakbo ka sa Senado. Ano ang laban dito? Ang pagiging malapit kay Duterte ay plus para sa kanyang base, no? Pero minus para sa mga kontra Duterte. Makakatulong ba ito sa kanya sa 2025? Kaya tanong sa iyo, deal breaker ba ang mga kontrobersiyang ito o parte lang ng politika? Ngayon, bakit nga ba siya tumatakbo sa Senado? Ano ang plano niya? Sabi ng kanyang kampo, gusto niyang maging boses ng ordinaryong Pilipino, labanan ng korupsyon at magdala ng pagbabago sa Senado. Pero may konkretong plano ba siya? Kasama siya sa Duterte 9. Actually, 10 yan no? Slate ang PDP laban, kasabay ni Bato de la Rosa at Philip Salvador. Malakas ang hatak ng Duterte name, pero sapat ba ito para manalo? Sa mga pre-election surveys tulad ng Pulse Asia at SWS, hindi pa siya consistent sa top 12. Pero ang kampanya pa lang nagsisimula. Malapit na palang matapos, kaya may pag-asa pa. Ano sa tingin mo ang motibo niya? Idealismo o ambisyon? Sabihin mo sa comment section. Oras na para
marinig ang boses ng bayan. Ano nga bang sinasabi ng mga Pilipino tungkol kay Marcoleta? No, sentiments po ito, no? Matapang siya, sabi doon kailangan natin ng ganyan sa Senado, sabi ng isang supporter sa X. Meron naman nagsasabi na traitor siya, hindi dapat iboto, sabi naman ng isang kritiko. Tinanong natin ang ilang tao sa kalsada kung si Marcoleta ang senador, magbabago ba ang Pilipinas? May sumagot ng oo, kailangan ng bagong mukha. Pero may nagsabi rin hindi, masyadong kontrobersyal. Anong opinion mo? Iboto mo siya o iboboto mo ba siya o hindi? Ngayon, ihambing natin si Marcoleta sa ibang mga tumatakbo sa 2025 versus Tulfo. Si Erwin Tulfo ay nangunguna sa surveys, malakas ang mass appeal. Si Marcoleta ba ay kasing relatable? Bato de la Rosa, parehong Duterte ally pero mas mataas ang ranking ni Bato. Ano ang edge ni Marcoleta? Versus Admin Bet, sa alyansa para sa bagong Pilipinas, si Marcos Jr. ay may 8 sa top 12. Kaya ba niyang makipagsabayan? Kung ikaw ang boboto, sino ang pipiliin mo? Si Marcoleta o iba? Bakit sabihin mo sa amin? Ang pinakamahalagang tanong, kung manalo si Marcoleta, magpapabago ba siya sa Pilipinas? Kung matapang siya sa Kongreso, baka maging mas vocal siya sa Senado laban sa korupsyon o malalaking interes. Pero paano kung maging divisive siya tulad ng iba? Ang Senado ay puno ng political dynasties. 80% ng kandidato sa 2025 ay galing sa dynasties. Sabi ng isang study, kaya ba niyang labanan ito, kung manalo siya, ano ang unang issue na dapat niyang harapin? West Philippine Sea, ekonomiya o korupsyon? Ano sa tingin mo? May pag-asa ba siyang maging game changer? Kaya't heto ang ating konklusyon ha. Si Rodante Marcoleta ay isang kandidatong puno ng potensyal pero puno rin ng tanong. Matapang, oo ha. Kontrobersyal, oo rin. Pero ang tunay na sagot kung siya ang magpapabago sa Pilipinas, nasa kamay mo yan, mga botante. Sapat ba ang kanyang track record? Matimbang ba ang kanyang paninindigan kaysa sa kontrobersiya? Sa Mayo 12, 2025, ikaw ang magdidesisyon, mga kababayan ko ha. Ikaw, kaya magsaliksik, mag-isip at maging aktibo sa eleksyon. I-like mo tong video na ito, i-share mo sa mga kaibigan mo at sabihin sa comments, iboboto mo ba si Marcoleta? Salamat sa panonood mga kaibigan. Hanggang sa susunod na video, abangan natin ang katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Mabuhay po kayo.